So, tuloy natin yung sinabi ko na bakit may kahati talaga sila sa blessings. Kaya nga, andun ka para sa awakening nila, enlightenment, na kahit argument yun, nakakapagbigay ka ng awareness, enlightenment, confusion, kusyus. And dahil doon, nandun na sila sa pag-iisip o reflection na malay mo, magtutowards ng reflection or accountability na huwag sana maging spiritual jail. May paraan naman ang Diyos kung alam niyang hindi mo kaya. At yung willingness mo din, natutulungan ka. Kung nagulo ka sa sitwasyon, kunwari, nagulo yung taong yun sa sitwasyon na nangyari sa amin, merong second party or third party. Kung hindi pa gumana sa second party, may second, third party, fourth party na makakapag-realize sa kanya. Ganun umiiral ang Holy Spirit through enlightening and awakening para ma-awaken ang totoong spiritual being natin. With your own reckless actions also. Sabihin ko ng reckless din na yung sa ginawa ko doon. Kasi of course, pag-iisipin mo, if you really are going to do the proper formal, which is writing something, meron namang bibig. Kasi parang paper, minsan sinasantami yan eh. Minsan, oo nga binabasa pero nire-realize kaya. So, I think even ganun ang nangyari. And, may mga nadamay na innocent. Na biglang na-awaken and na-trigger doon sa ginawa ko. But everything has a reason. I know. There's a reason why ginawa ko din yun. Promise, may time na nakikipag-sumbatan ako sa taong yun tapos sumisigaw-sigaw ako dun. As sabay nag-twinkle din yung aking intuition. So doon ko din nalaman na if you are facing a chosen one or a high priestess or ang tawag nila sa high priestess dito, di ba, is babaylan or spiritualist na dumadaan sa katotohanan na alam niya na yung lalong-lalo kung nakakonect sa Diyos. Nandun na yung, kaya bakit automatic na bumabalik sa mga tao yung hindi gumagawa ng maganda. Lalong-lalo sa mga taong to. Consequences, sabi nila. Yung taong nagbibigay ng karma or consequences, whether it's good or bad, is sa likod nila, automatically, yung good and evil nagsusulat na sa libro ng bawat tao kung anong nangyayari doon. Parang points nila sa good side or bad side. So, whether may captions din akong sinasabi sa ibang content ko, lalong-lalo doon sa Bible verse na may those who comes against me will be shamed. Ganon. As kahit totoo, bilang isang normal, healthy person, hindi talaga magandang mag-isip, magsabi ng hindi maganda, kahit totoo man yun. Napakahirap, diba? Mas magandang blanco yung isip mo. Learning is the best to get in that situation kung andun ka. Because they are still our brothers and sisters. If they are lost, they are just blank. You're just silent. Na nanlalait. At least they are
the ones who have courage and confidence to confront it. Whether the explanation for that is persecution and discrimination. Dahil sa confrontation na yun, for sure, may na-open na something sa kanilang pag-iisip. And bakit mas nagpapasalamat pa ako sa sitwasyon na yun is kung kunwari dinuro-duro ako or kunwari binastos ako doon or kunwari sinasabing sinungaling ako or kunwari lalo pa akong minamak, dinidiscriminate or kung question yung pagkatao ko or kunwari or madaming makakapag bibigay ng feelings na disappointment, anger, hatred, provocation. Sasabi nila, get the courage and confidence. Get the real strength. Sabi nga nung, well, may maganda rin namang pumunta ka minsan sa churches kasi may mga words na binibigay silang explanation through something. Sabi niya, kaya pala minsan tinuturuan tayo ng Diyos. Kasi hindi lang para hindi tayo matakot sa Diyos na i-confront siya sa mga questions natin. Pero sa evil side at kaya nating harapin sila. Sagutin sila. Alam ko ang meaning doon is yung ginagamit ng evil energy na mga tao na hindi nila alam na nakokontrol actually sila. Lalong-lalo kung ginagamit mo ang selfish ego and pride. Oo, nakokontrol tayo ng evil. Kasi we are already revolving in yin and yang, good or evil. Pero once na-awaken yang na-control na yan, wala nang ability yung evil na gawin yun sa kanya, kundi gagamit siya ng ibang tao para ibabalik yung taong na-awaken or na-enlighten na yun. So, let's pray one another and ourselves. Yung mga nag-start na-enlighten, na-awaken na, makayanan nila yan. Kasi alam naman natin kung anong blessings nakaakilap nun. Hindi lang siya ang makakaranas, kundi tayo or sino mang makakasalamuhan niya. So, parang feeling ng meron kang energy na agad-agad is move on. Is nangyari na yung kahapon, wala na. Oo. So, ayun. Blessings. Kasi, kung nalaman mo yun, ikaw talaga ang masasaktan ng todo-todo. Kasi ikaw na nga lang nag-a-adjust, ikaw pang may nalalaman ng todo-todo, ikaw pang mako-question sa Diyos na akala kong meron kang understanding beyond more. Kaya nga binigay ko sa iyo yan. Control, ganun. Kaya nga tinuro ko sa iyo yan. Yan ang ituturo niya sa spiritual healing or being born again. You became rebirth with your own old self, human body, physical body. Kaya nga tinuro ko sa iyo maging mature. Kaya with your own recklessness, pero may purpose din yun. For sure ito, yung sharing of the blessings, iiral ang greed, iiral ang jealousy, envy. Kasi walang silang kahirap-hirap. Ikaw ang naghirap doon kasi ikaw ang na-question. Ikaw ang tumatayo as prophet or messenger of God. Or even leader. Or whistleblower, yun pala. Whistleblower. Niya para iparating. Para harapin yung question na yun. Pero through your reckless actions, blessings will be shared. Kaya minsan baka yung messengers na naririnig ko is, huwag kang makialam sa mga karma na darating sa paligid mo.
Pero hindi dapat ganun actually pala. Even that way, even that malapit ng parang magbubugan. Sometimes, kailangang mangyari para siya sharing of blessings. But if you guess what God wanted you to learn from that part, and He given the messages why that situation should happen at that part, and you welcomely having a gratitude at that part, well, malay mo, kung may share sa blessings, pero mas i-multiply niya yun sa'yo. Be a leader to yourself and a good example to others. By that one, it's a symbol of helping also in sharing. Not all is about money. The helping and sharing. And doon ko rin napatunayan yung courage and confidence na binigay ng or inayos niyang gift. Dati hindi ko kayang gawin yun. Wow! Kaya ko palang gawin. Pero dapat sa next na, be cautious with malumanay ganun. Ewan ko ba, kahit malumanay, minsan pag tumataas yung, lumalakas yung boses ko, is matinis kasi yung boses ko eh. May mga tao na, naamis ako sa mga tao na nakikipagsabat ka, mataas yung boses, pero parang malumanay. Lalaki man o babae yun. Ako, napapansin ko, oo nga, gumanda yung boses ko, lumakas. Kasi dati kahit lakasan ko yan pag sa school times lakasan mo ang boses mo kung paano i-explain yung binigay kong topic sa'yo. Nilalakasan ko pala pa rin pero kulang pa din daw. Lakasan ko pa, kulang pa rin daw. Pero ngayon kahit konti lang, parang the whole room kaya nang pakinggan dahil sa tinis. Kahit malumanay ako magsalita. Kaya sabi nila minsan para akong sumisigaw. Ewan ko ba. Nag-a-adjust siguro yung boses. So, ma-manifest sana natin and declare sa universe and pray to God na umayos yung makuha yung ganun. And more paano sagutin yung question nila. Yung imagination na mas masasagot mo pa ng mas maganda yung confrontation nila. Whether they like it or not, at least nasabi mo yung katotohanan. Diba? Dahil doon, wow! Pwede naman sa ilang beses mong napatunayan na totoo nga yung courage and confidence, pero through confrontation to other people, wow! Diba? So, thank you for my for coming here and hearing my messages again.